Hello mga ka-backyard. So panibagong video, panibagong topic na naman. So may good news ako sa inyo ngayon dahil ang English budgie ko na nagkakaroon ng sapula is magaling na siya. So gusto kong i-share sa inyo ang mga ginagawa kong treatment, ginagawa kong mga paraan para gumaling ang aking English budgie na nagkakaroon ng sapula sa kanyang katawan. So, kunting recap lang tayo sa video dati mga ka-backyard kung ano ang nangyari sa aking English budgie. So, tingnan natin at i-confirm natin ngayon para makita ninyo kung ano na ang nangyari sa kanya, kung fully okay na ba talaga ang kanyang katawan o successful na ba na gumaling na siya. Hi mga ka-backyard, ito nga pala yung previous video sa aking English budgie na nagkakaroon ng sapula. So, ang kanya pong puwit is bumabasa po at saka lumalabas po yung bituka. So, ito po ang sinyalis na may sapulang iniinda ang ating mga alagang hen. So, kadalasan nangyayari ang sapula mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon na mga female dahil sila po yung naglilay ng itlog kaya nagkakaroon sila ng sapula. At saka nangyari din ito pag overfeeding ang ating alagang ibon. Ito na siya ngayon mga ka-backyard, magaling na at saka wala na po siyang iniindang sapula. So gusto kong i-share sa inyo ang mga ginagawa ko para magamit ninyo sa inyong ibonan. Pag once naka-encounter kayo ng mga ganitong senaryo o ganitong pangyayari sa inyong mga ibon ay sinasalang for breeding. So, pumunta tayo sa patuka mga ka-backyard. Nung nagkaroon ng sapula ang aking alagang ibon, is ang ibinibigay ko sa kanyang patuka is ganito lang siya kadami mga ka-backyard. So, ito. Umaabot na po ito ng hapon. Ganyan. So, ganyan lang siya kadami. Dahil, dinadiet ko po siya para medyo pumayat siya at para mawala ang kanyang karamdaman na sapula. Pagdating naman sa tubig mga ka-backyard, nagbibigay po ako ng dextrose powder sa aking ibon na nagkakaroon ng sapula. So ito po ang ginagamit ko sa kanyang treatment habang nasa sapula pa siya na stage sa kanyang katawan. So ayan. Ang pagbibigay ko po ng dextrose powder mga ka-backyard, nagbibigay ako 4 times a week sa kanya para maibsan ang pagka-stress ng aking alagang ibon. And then nagbibigay din ako ng gulay katulad ng dahon ng malunggay, dahon ng alugbati, at saka yung dahon ng kangkong. So ang pagbibigay ko po ng mga gulay sa aking ibon na nagkakaroon ng sapula mga ka-backyard, nagbibigay ako 2 times a week sa aking ibon para mayroon din siyang natural vitamins na makuha sa mga gulay na ibinibigay natin at para madali siyang gumaling. At pagdating naman sa cage mga ka-backyard, dito ko siya inilagay. So siya lang pong mag-isa, may partner po ito na cock. So kinuha ko ang cock para malagay ko sa ibang cage dahil pag may ininda kasing sapula ang ating mga alagang ibon is hindi po natin lalagyan ng cock dahil mapoforce po sila na mag breeding. So ang tendency po, matagal pong gumaling ang ating ibon na nagkakaroon ng sapula. Kaya ang ginawa ko, dito ko siya inilagay. So mga 15 days po siya mga ka-backyard bago siya gumaling. Siya lang mag-isa dito. So maganda po ang feelings ng ibon ko dahil nag-iisa lang siya dito at saka free siya kung ano ang gawin niya. So walang naka-istorbo sa kanya, hindi siya ma-stress sa loob. Kaya ito ang dapat nyong gawin pag mayroon kayong ibon na nagkakaroon ng sapula. So i-check natin mga ka-backyard ang kanyang katawan para makita talaga ninyo kung totally okay na siya. So ayan mga ka-backyard. So okay na po siya, wala na pong basa ang kanyang puwit at saka wala na ding lumalabas na na bituka mga ka-backyard. So ayan.
So, ang last kong ginawa mga ka-backyard, ginupitan ko po ang kanyang puwit. So, ayan, kita nyo naman, meron pang mga balahibo na hindi tumubo. So, ginupitan ko mga ka-backyard ang kanyang puwit para hindi mabasa ng balahibo habang nasa sapulan na stage pang aking ibon. Kaya, ngayon, okay na po siya at saka malusog na. So ito lang ang gawin nyo sa inyong ibon mga ka-backyard pag naka-encounter kayo ng sapula sa kanila. Una, dapat sila lang mag-isa sa cage nila. Pangalawa, i-diet nyo sila. So ganito lang yung dami ng pagkain hanggang hapon sa kanila. Pangatlo, magbigay kayo ng dextrose powder sa inyong alagang ibon para makatulong sa pagkakaroon nila ng stress habang nakarana sila ng sapula. Pangapat, dapat magbigay kayo ng mga gulay para may sustain nila ang natural vitamins na makukuha nila sa mga gulay na ibinibigay ninyo. At ang panglima mga ka-backyard, gupitan nyo ang kanilang puwet habang nasa sapula na stage pa sila para hindi po bumasa ang kanilang puwet at para madali silang gumaling. So ito lang ang practice ko mga ka-backyard na ginawa kung paano ko napagaling ang aking female na nagkakaroon ng sapula dito sa aking ibunan. So I hope may nakuha kayong idea kung paano gamutin ang inyong alagang ibon na nagkakaroon ng sapula. So ang idea po na ibinabahagi ko sa inyo mga ka-backyard is based lang po sa aking experience kung ano ang ginagawa kong pamamaraan sa pagaling ng aking alagang ibon. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. God bless po sa ating lahat. Happy bird keeping po.